Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. 40 minutes after 1 o'clock. Today's Monday, November 11 na. 11/11/2024. Welcome sa Wanted Sweetheart Afternoon Edition. Wanted Sweetheart. Wanted Sweetheart. Mixed by DJ Roger. Mixed by DJ Roger. Broadcasting live from Quezon City, Philippines. This is OFW Emotion. Serving Filipino, serving OFW around the world through music, information, and entertainment. OFW Emotion. OFW Emotion. OFW Winning. Powered by John FM 90.7. Abian mo dyan. Abian mo dyan. DJ Jel. Thanks God, aba nagkita na naman tayo. Kamusta na kayong lahat?
Na-miss ko kayo, miss. Ngayon pong Lunes, mabagyo, no? 11-11-24. Ayun, no? Tayaan nyo na sa loto. 11-11. Maganda kayang kombinasyon ng mga numero yan. Sa inyo pong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, mga kapwa nating mga Pilipino abroad, mga OFW. O kahit hindi man OFW, basta nasa abroad ngayon, shoutout sa inyo. May mga permanent na, may mga asawang afam. O sa mga TNT. Mga artista sa abroad. Pinaghahabol ng mga fans nila. Shout out po sa inyo, no? Sige, sabayan na lang po natin yung bagyo, no? Dahil buti mo internet connection, no? Lakas po sobra ng hangin, no? Sa ulan, patigil-tigil. Pero bandang tuktok talaga ng Pilipinas, ba? Kita mo doon yung hangin, napakalakas, no? Dalawang bagyo pa naman. So ingat-ingat po kayong lahat, ha? At syempre, ipag-pray po natin ang ating mga kababayan, no? Yung sintro ng bagyo ngayon, wag naman po sana. Mahirap naman po yung mahirap yung pag may bagyo. Siyempre walang trabaho, wala ring kita, walang makain. Oo. Pagkakataon na naman ito ng mga politiko, mag-i-eleksyon na. Sa lahat po na mga nagdidiriwang na mga karawan ngayong araw, happy birthday. Ayun po, no? Sa lahat po ng mga bida natin ngayong araw, 11-11-2024. Kahapon wala pa ako, syempre linggo. Birthday ko naman. So sa kahapon, no, sa lahat po ng mga may birthday kahapon, November 10, 2024, happy birthday. Shoutout nga po pala, no, kay Madam Mani. No, masarap. Mani. Pangalan niya siguro Madam Manilin, no? Manilin. Lasing daw sila. Diyan po sa may Japan, na pagbati mula sa kabuhang federasyon. Binabati ka ng buong company mo, syempre, ng mga kasamahan mo, JLX Company, to be headed by Madam Bamba. Siyempre yung mga magbe-birthday pa lang po, no? Bukas, ayun, advance happy birthday na rin po sa inyo. Ngayong November 11, ayan po, yung ating Christmas countdown. Merry Christmas! 43 days, 10 hours, 10 minutes bago ang Pasko. Merry Christmas! Grabe nga Pasko, Pasko sa mga nasalanta ng bagyo. Pansin ko lang ngayon, no? November na. Tuloy, sunod-sunod pa rin bagyo, no? Last year parang hindi naman to ganito na maraming bagyo sa buwan ng November. Wala naman pasok yung mga estudyante, basta pantin teacher. Sige. PM lang sa ating hotline +63961-3560-194 gamit po ang Viber na application or IMO na application. Hanapin po ninyo sa inyong mga Play Store, no, sa inyong mga Google App Store, no, ganon. Sa mga kung anong
klase mang cellphone ninyo, Android man o Apple O sana all. Alam niyo po ba, may kikwento lang ako Base po ito sa aking karanasan. Alam niyo po itong cellphone na to, iPhone 13 Pro Max. Binigay sa akin ni Ate Digna to, ni Kumaring Digna. 2022. 2 taon. Galing pa akong Canada to, kaya naabot to ng 140,000. Naabot sa, tumagal sa tumagal sa custom. Siyempre, kung ilang days yung tinagal mo dun sa custom, babayaran mo yon per day. Hinold nila. Inaabot ng 1 buwan, may get? Manager, no? Siyempre, pag matagal na dun, mas malaki yung babayad mo sa kanila. Sinurprise ako ni Ate Digna na ganun. Pero siguro sabi niya parang, ay tagal na, hindi ko pa rin daw na-receive. Di ako nagpasalamat sa kanya, ganun. Kaya in-inform niya ako, DJ, may regalo ako sa birthday mo. Sabi ni Kumaring Digna. Sabi ko, ano po yun, Ate Digs? Sabi niya, ito po yun, may reference number, may binigay galing sa naka-hold daw, galing doon sa custom. May higit 1 taon nang nakatambay doon. Malaki na yung penalty. Per day yata, magkano po yun, manager? Yung babayaran sa custom? 1,700 per day? Imagine that. 1,700 per day yung ibabayaran mo sa kanila bawat araw. Ilang days yun? Ilang days? May higit 1 buwan? So, napilitan kaming bayaran magkano na ho yun? May higit 60,000 yung price ng cellphone na po na ito. That time, nasa 70 something. No? 80. Inabot to 150,000. Pero alam nyo, nasira na. Pero si Ate Diggs nagbayad pa noon ng penalty doon. Ang rason bakit Ang rason siguro para i-hold na nila, magiging kanila kung wala kang patubos sa kanila na Binayaran ni Ate Diggs yun. COVID pa the time, no? 2022. Malala. Insaktong 2 taon. 3 buwan. Ano siya? Hindi no. Yan Yan yung iPhone 13 Pro Max. Canada pagaling to. Pero ito, kamukha sila magkamukha sila. Ayan yung monitor namin dito sa studio. Magkamukha no. 3 kamera no. Magkamukha. Ito yung gamit ko ngayon. Tecno Spark 3,999. Pero nagamit na po namin ito, mas matagal pa po ito kaysa sa dito. Pero una pang nasira to. Lahat ng pag-iingat, siyempre, pinag-anihirapan to ni Ate Diggs, no? Iningatan ko talaga to. Never ko pinapahiram to kahit saan ako manood ng mga cartoons. Hindi. Nagulat na lang po ako. Ayaw na, ayaw. Yan, LCD. Pina-check up ko to. Alam niyo kung magkano singil? 13,500. Sabi ko mas mahal pa kaysa sa cellphone ko na Tecno Spark. Tecno Spark. Sabi ko okay pa utong galing no. Pareho Malaki pa yung camera nitong Tecno Malaki pa, magaan pa, Android madali lang gamitin kaysa sa iPhone. iPhone kasi. Pero imagine, no? Mas matibay pa to, no? Kaysa sa ito. Grabe pag-ingat ko po diyan, no? Dito ko pa talaga masabi ko talaga na sa parehong iniingatan, pero tumagal itong Ang nangyari po kasi dito, in-update ko lang siya. In-update ko lang na nag-mirror dito sa sa laptop kong Bitbit ko palagi sa MacBook Air ko. Lang siya, kumbaga, pag off dito yung cellphone, pwede ko ma-view yung cellphone doon sa computer ko. Kung mawala yung cellphone, makikita ko doon sa laptop.
Nagka-update lang, tapos gumano na. Wala na. Oh, marami talaga nagreklamo ng manager ah. Pumunta ako sa repair, hindi naman pwedeng sa Apple ko dadalhin to, tapos na yung warranty niya. Eh, ganun din, mas mamahal ako sa labor. Oh, sa mga ano nila. Sa Quiapo ko na lang dinala. 13,000! Eh, apat na ano na yun, Technospark. Ah, hindi, 3. Dito ko talaga masabi na mas matibay pa yung China phone kaysa sa Apple. Kung ako lang, hindi ko kayang bilhin niya na. Oo. Android lang ako dati, upo-upo lang eh. Nga lang regalo kasi ni Ate Diggs, sinurprise niya po ako. Ito yung nangyari Ate Diggs, alam ko busy si Ate Diggs dun sa boyfriend niya ngayon. Alam ko di na nanonood yun. Ito po Ate Diggs oh, no. Maraming ano na, ilang beses na po ako dito na ano eh, muntik na mawala sa mundo. Nung agawin sana sa akin to nung nakamotor ako. Kasi nilagay ko doon sa harapan kasi tinitingnan ko yung ano nga, yung Google Maps, no. Oh, tinitingnan ko kasi yung umuwi ako sa province, na ikwento ko na po yan sa inyo. Masakit kasi sa mata, alam nilang Apple cellphone mo. Pero ito, wala talaga manager. Oh, may estudyante nga nang huminto ako ng kamotor ko, sabi niya, "Kuya, ano ba yung cellphone mo? iPhone?" Oo, iPhone. Sabi ko baka mapagkamalan din palang iPhone to. 3 din camera eh. Oo, di ba? Oo. Oo. Dito kasi sa iPhone, okay pa nga ho tong Android Manager eh. Pag itong Apple kasi gamitin mo, kung ano yung mukha mo talaga. Kung ano yung mukha mo, yun talaga yung mukha mo eh. Pero pag ito, minsan okay pag gwapo ko dito ah, yung camera. Yung upo dati, yung upo ko ng cellphone dati, 6 years ha. 6 years bago na ano na, lumaki ang battery niya. Pero dito 2 years lang, wala na. Hindi ko nga yan pinapanuuran ng video eh. No? Kahit sa YouTube wala o monitor, hindi ko minomonitor sa live natin. Pero ito, napakatibay. Ay, nahulog. Napadaan din ako doon sa Apple Store doon sa SM. Ang daming pila, puro complain eh. Apple pa more. Bili nyo na ng bigas. So minutes before 2 na ng hapon, Lunes po ngayon, nagtikal po ako konti, no? Nasa linya na, makakasama na po natin ngayong pong hapon. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Si Neil, no? Pagkatapos hindi matawagan si girl, naka-private yung account niya. Sige, standby lang po. Thank you so much, no? Gina Buot, numero 1 sa listahan, di talaga nag-absent to. Good afternoon na kay Kasi Ken, happy Monday, kay Carol Piliora. Maraming salamat. Good afternoon. And of course, kay Madam Bamba, ang ina mo. Ay, shoutout din nga po pala ha, sa mga kasamahan ko po doon dati. Mga kasamahan ko sa chismisan, mga babae barkada ko kasi last year yung mga cooking ina mo. Mga cooking ina mo. Sila yung mga tagaluto ng mga pagkain ng mga yung feeding ba namin doon sa mga bata. Mga
cooking ina mo members. Standby lang po, ano? Oh, yun. Oh, mga iPhone, no? iPhone. Alam mo, 'di ba may account ka? Sa Apple nga. Panay, ano niyan? Panay message nila. Email, o di kaya dun po sa inbox mo. Na pwede kang mag-utang, ganun. Home credit, no? Home credit. Plan na siya, mga plan, 2 years, ganun. Ha! Sabi ko. Ha! 3 years yung plan mo, tapos 2 taon lang cellphone mo, sira. Wag na! Parang sasakyan mo na bangga na, wasak na, ang kinilo na, pero binabayaran mo pa rin monthly. Parang gano'n. Di baling 3,999 yung cellphone mo, basta hindi utang, no? Pero bilib ako ngayon kahapon sa SM din kami. Nakita ko yung mga estudyante doon, mga teenager ba. Puro iPhone nga talaga yung cellphone, no? Iba talaga yung panahon ngayon. Oh, kasi may importanteng lakad po kami kahapon. Lahat kami. Pumunta kami ng mga 3 siguro. Umuwi kami ng mga 7. Sabi ko, may sutanghon pa sa bahay. Tapos may naman tayo doon, may sardinas. Gisahin ko na lang mamaya, yun na lang hapunan natin. Oh. Kasi yung mahal sa SM. Alang naawa ako kay Jilay kasi may nakita siyang nadaanan pa ho namin yung manager eh. Yung ngayon. Nakadaan kami doon sa mga nagme-milk tea, inagaw ni Jilay yung milk tea ng yata yun, hapon yata yun, mag-asawa. Buti mabait nung pinasipsip si Jilay. Sinabihan ko na lang, ay bad yan nak, bad. Sige pa nak, sige pa. Nak, sige pa. Higup pa. Okay na, manager? Sige, no? Nakatutok din po ngayon si Lovely England. Wow. Happy birthday, Day, ha? Happy birthday, kid. Salamat. Alas 2:03 ng hapon, ha? Okay, sige. Si Emmy. Ito po 'yon, manager. Si Emmy, pagkatapos si Apet, no? Sila una nating mga kasama ngayong hapon ng Lunes. Regard sa boyfriend mo, Lovely England, Day. Ayaw kayo nakalusot ka, no? Linggo pa lang pala ngayon dun sa sa Hiyo. Okay. Linggo ng gabi. Ito na, nasa linya si Emmy, pagkatapos si Opet. Ma'am Emmy, i-fit po ninyo yung sarili mo sa camera, ma'am, kasi hindi po kayo kita. Mas malaki pa yung background. Sintro po kayo sa camera, ma'am. Sintro po. Masuyo nga, manager, pakiayos dito. Oo.
Wanted, Sweetheart. Wanted, Sweetheart. Paluha na naman ako, manager. Standby lang po ha. May mga ano kasi. Sige. Kailangan maayos naman, no? Kasi mukhang may ginagawa pa si ma'am, no? May trabaho yata. Tawagan po natin ulit, no? Si Apit at saka si Emmy. Saan po kayo ngayon, ma'am? Emmy? Sa Malaysia po. Okay. Wala po kayong asawa dyan o dito po sa may Pilipinas? Wala po. Sige. Sir, paki-off niyo po muna ng electric fan. Maingay yung hangin. Oo. Sino po may electric fan? Nasa loob po ako ng bahay. Wala man pong buhay na electric fan. Baka kay ma'am, no? Sige. May isang buwan na po ba, sir, nung sumali ka? October, sir. Sige. Ma'am, huwag niyo po itutok yung electric fan, ma'am. Maingay po sa tainga. Wala naman electric fan dito. Aircon naman dito. Wala po ba? Bakit maingay? Dito ko sa trabaho ng kasamahan ko. Oh. Ayun. Gumagawa ng wedding gown. Kasi sa Bluetooth niya siguro yan. Baka sa kanya, no? Sa Bluetooth niya. Try ninyo mag-usap, ha? Try po ninyo mag-usap, no? Kasi, ano, Sige po. sige. Sige po. Sir, taga saan kayo? Ang province ko, ma'am, ay Quezon Province. Pero nandito po ako sa Manila ngayon. Taga Pangasinan ako, pero nandito ako sa Malaysia. Matagal na po kayo dyan? Taga na dito. Ilan may anak po kayo? Sampa. Ano kayo, ma'am, bioda o separated? Dalaga. Dati may boyfriend na Chinese. Ibig sabihin may boyfriend po kayo sa ngayon? Wala na. Oo. Naghiwalay na kami. Opo. Dati Chinese. Naglibin kami ng 5 years. Pero wala na kami ngayon. Ilan taon na kayo, ma'am? Ilan po? Huh? 56 po ako, ma'am. 56. Oh. May anak na po kaya? May anak? Wala, dalaga. Parehas lang po. Wala din ako. Wala, single din. Sakalin tayo na po ang kapalaran. Mahihain kasi ako. Hindi ko alam kung sabihin. Sir, pumasok na lang po muna kayo sa loob ng bahay para di maingay yung hangin, sir. Okay. So, pang ilang sali mo na po ito, sir, yung huli mong nakausap. Ano po nangyari doon sa panghuli mong nakausap, sir? Hindi pa rin kayo magkatugma ng ng hinahanap? Tawagan. Wala, Sir JJ. Wala po. Kasi masyadong mataas po ang kanon. Oh. Standard. Opo. Hello. Wala po. Baka ito kay ma'am. Hindi mataas ang standard. Parang okay lang. Oo. Tingnan natin kasi hanggang ngayon dalaga po si ma'am eh. Ma'am, wala po kayong buses. Huwag po kayo gumamit kasi ng Bluetooth. Ba't hindi marinig? Wala po ma'am. Nag-mute. Hindi ko marinig.
Stress na si manager dito kay madam kasi instructionan siya na wag na Bluetooth tapos Bluetooth pa rin ng Bluetooth. Yan tuloy, di na tayo naririnig. Ikaw sir, narinig mo naman kami sir. Opo, naririnig ko po siya. Te, Ano? Naririnig ko po. Naririnig. At hindi makarinig. Naririnig ko po kayo. Ewan ko, ambot sa langaw. Yan. Okay na, ma'am? Okay na. Matagal na po kayo dyan sa Malaysia? Tagal na. Kailan po ang uwi niyo dito sa Pinas? Na... Pupunta muna ako sa... Kailan, ma'am? Tingnan kung maayos ko yung... Kasi may naayos pa akong papeles ko na ano. Oo. Ano pong work niyo dyan? Sa bahay o sa company? Company, pabrika ng wedding gown. Gumagawa ako ng wedding gown. Oo. Okay. Yung mga gawa ko, Hindi, ikaw na lang, ma'am, ang gagawa ng susuotin mong gown. Pagka tayo magkakasundo. kaya ko mag-design. kung magpakasal kayo sir, yung gown niya siya na lang tatahi ganon. O, siya na lang, sir. Siya na lang. Ito nga, gumagawa ko, oh. Opo, maganda ang mga gown nga. Dinata kayo? Wa? Dinata po kayo, sir? Opo, dati po meron akong nakarelasyon pero mag-apat na taon na po kaming hiwalay. Yan na kayo? Wala po. Kasi dati rin siyang OFW. O, tapos? Eh, nakahanap doon ng iba. Ilan taon na kayo, ma'am? Ano ba yan, sir? Ilang beses lang tinanong yung taon, ay yung edad ko. Mahina nga naman dating. 5-0. Oo. Pwede naman dagdagan na 6-0 kung gusto nyo. Anong work nyo, sir? Nag-ano po, ma'am, yung nagtitinda ng pares. Mami, yung kakanin. Pares. Oh. Anong Paris? Yung pong mga kakanin, pares. Beef. Kumain din yung Paris. Yung pong mga parang mami noodles. Model, oh. Paris. Pangalan niyo pala, Paris. Hmm. Mm. Sim lang ba ang oras dito at saka dyan? Opo, parehas lang. 2:15 lang. Parehas lang pala. Parehas lang. Saan kayo sa Pangasinan? Mismo, Sa Lingayen. Alingayin. Ang Galato. Ano ba salita doon? Ilocana? Ang Gasilan. Panggalatot, Pangasinan. Panggalato. Labas kayo? Sige sir, magtanong lang kayo. Hindi ko alam kung sasabihin ko. Boksingero.
Ate sir, hanggang ngayon wala kayong asawa. Eh, wala pa pong makakita. Naghahanap pa lang. Sir, matanong nga, umiinom kayo? Pagka mayroong may okasyon lang po, pag halimbawa mga may birthdayhan, ganun. Pero hindi naman totally yung araw-araw nagiinom. Kasi siya na, kaya siguro naabot ko ang edad ko na ito. Kasi may phobia na ako, kaya yung hinahanap ko, yung hindi umiinom. Asa ka na hindi nagsisigarilyo. Ay, yun po, wala po ako nun. Umiinom Kaya po. yun ang hinahanap ko. Minsan lang umiinom pagka yung mga once a week, ganun. Kahit once a week, ayaw ko yun. Hindi, halimbawa pag may okasyon lang, ganun. Halimbawa, mga birthdayhan, ganun. Kaya pasisi na kayo, sir. Kaya naabot ko ang edad ko kasi isita na. Okay lang po yun. At least, sinasabi agad ng totoo. Oo, may phobia na ako sa mga ganyan. Ibig sabihin ay kailan kayo last nagka-boyfriend? Nung 2020, nagkahiwalay kami nung lockdown. Yung Chinese nga, dinala ko dyan sa Pilipinas. Ano po yung Tapos, Pinoy din? Pinoy? Pilipino? Chinese. Chinese. Malaysian. Hmm. Malaysian. Yun po yung, ma'am, doon po kayo na phobia sa kanya dahil umiinom? Hindi. Yung Chinese po, sir, napakasiloso, bata pa, mga siguro, 36 siguro yun. 36 pa lang boyfriend mo na Chinese the time. Tapos ikaw ilang taon po kayo the time? Siguro, sir, kasi 50 na ako, 50 ako ngayon, mga siguro, 45 siguro. 45. Mm-mm. Ano po yan? Hanggang ngayon. Nagsiselos? Ano po, sir? Dahil? Oo, palaging, parang walang freedom. Gusto niya silang palaging kasama ko, ayaw niyang makihabilo sa mga kapwa ko Pilipina. Ayun, iniwan ko siya. Pero nagsama kayo. Nagsama kami 5 years. Hindi kayo, Live in. hindi na kayo karoon ng anak. Nalaglag. Nag-live in kami. Ako, practical ako, nagsasabi ako ng totoo. So anong papel niyo po diyan, ma'am? Diyan sa Malaysia, working visa? Yes po, sir. Working visa. Nandito ko sa pabrika ng wedding gown. So lagi naman po kayo umuwi dito sa may Pilipinas. It depends sa sir. Kasi wala naman akong anak. Yung mga magulang ko, mga kapatid ko. Well, kami magkapatid, pero lahat may asawa. Ako lang nang walang asawa. Dami namin 12. Dami namin 12. Maganda nga po yun sa dosena. Pero lahat may trabaho na. Pangilang ka sa inyo? Pangilang ka? Ang 5. Sige sir, magganong lang kayo sa akin, sasagutin ko. Sabi niyo po, ma'am, na phobia po kayo sa umiinom. Sino po yung umiinom na naging boyfriend po ninyo? Wala po. Dahil sa father ko. Lasinggero noon yung father ko. Nakita ko kaya takot na takot ako sa mga umiinom. Si sir siguro once a week lang naman umiinom, mama, baka kalating baso lang naman iniinom niya na. Hindi naman siguro naglalasing si sir o nagwawala. Hindi sir, hindi. Parang lang. Pag minsan nga po, isang linggo, hindi pa eh. Oo
Kaya yung hinahanap ko yung hindi umiinom kahit ano lang, kahit hindi mayaman, kahit ano, basta mabait at hindi umiinom at saka hindi nagsisigarilyo. Yun lang. Hindi naman ako mapaghanap. Ang gusto ko lang yung mapagmahal na tao saka hindi umiinom at nagsisigarilyo. Yun lang. Kahit di pa ako nag-ano. Kasi dagdag gastusan. Paano kung mayaman naman, ma'am? Kunyari, mayaman. Tapos, barya lang sa kanya yung pambili ng sigarilyo at saka alak. Okay lang naman sa'yo. Ayaw ko po, sir. Ayaw mo talaga? Ay, mayaman siya kahit ano. Ayaw ko. Okay. Ayaw kahit mayaman siya, basta ayaw ko yung nagsisigarilyo saka umiinom. Aha. Ibig sabihin, ma'am, bakit kayo ma'am may sumali dito sa anong ito? Anong hanap niyo? Siyempre, naghahanap ng ano, kapalaran. Parehas tayo. Umiinom kayo, sabi niya, di bagsak kayo sa akin. Ha? Sabi niyo, umiinom kayo. Ayaw ko yung umiinom. O di, hindi na inom. Madalang naman po, hindi naman sabihin minsan lang po may mga okasyon. Bawiin mo, sir. Kahit madalang, basta ayaw ko yun. Wag ka na lang magkapag-friend, sir. Para iwas sa my birthday. Kunyari, sa birthday mo na lang ikaw umiinom. Okay na siguro yun, ma'am, no? Kasi kung may birthday lang naman si sir umiinom, wag ka na makipag-ibigan, sir, kung gano'n, no? Ma'am, no? Pwede. Pwede. Para lang, sama ko lang si ma'am. Kung yun ang ngayaw niya Hindi naman ako basta ang hinahanap ko yung mabait na tao saka hindi umiinom. Hindi ako matapudre. Mabagmahal akong tao. Siyempre, makikita naman sa mukha. O tingnan niyo, lagi ako nakaiswa. Masayahin. Oo, talaga masaya na ako. Wala na. Pasuyo nga po sa radyo ninyo. I-off nyo po muna. Baka maputol tayo sa live. Makapirights tayo. Ano pa, sir? Ma'am? Sir, sa inyo po yung music, sir. Nasa sapawan po yung busis ninyo. Ba't kasi may background ba siya? Pinatay ko na yung background ko dito eh. Hindi po sa kalapit. Hindi na mamiinom para kung yun lang na magiging dahilan para maging tayo, hindi na ako mag-iinom kahit may kasyon. Uy, sana all. Sayang naman, sir. Ilang taon po kayo umpisa nag-uinom, sir? Sir? Ilang taon ka nag-umpisa kang uminom, sir? Mga 26. 26. Ay, Diyos ko. Asus, Maria. Sayang naman pinuhunan mo dun, sir. Kung ititigil mo lang dahil kay ma'am. Hindi naman sir, minsan sa loob nga ng buwan, mga isang beses lang, ganun. Pangkon lang. Hindi naman sabihin nyo, Kahit na, basta ayaw ko yung umiinom. hindi na. Tatanggalin ko na ma'am, kahit ano, para lang. Ma'am, pwedeng maano yung FB mo mamaya pagkatapos natin dito? Sana all. O ba may yan? Yung SD ko, Apo. walang problema yan. Salamat. Sabi niyo umiinom kayo. Ayaw ko yung umiinom. Ay, hindi na nga po. Sabi niyo year 2021 sabi niyo. Diyos ko, ang tagal, tumalab na yung alalak sa inyo. Hindi na po. Di buwan ngayon, hindi na. May phobia ako sa father ko. Nakita ko lahat ng mga bata pa ako. Alang-alang sa hindi na ako iinom para lang maging tuloy-tuloy ang communication natin. Sana all. Opo, totoo po yun. Ilang sali mo na nga po ito, sir? Pang-apat na sir. Pangapat lang po ba? Opo.
Baka kay ma'am may last na ito. Yung una, yung una mong nakausap, Taga Davao, sir. Taga Davao. Parang, Lima. parang Limang anak. parang nakita ko na kayo. anong nangyari, sir? Anong nangyari? Napanood ko na kayo. Ay, wala rin po. Hindi rin kami nag-work ng ano nun. Parang 1 week lang kami nagka-chat nun. Kasi malayo siya. Tsaka yun, may limang anak. Pangalawa. Yung pangalawa po, OFW din yun. Pero saglit lang dahil nasa trabaho ako noon, maingay, pinatay ko at dahil hindi rin naman magkaintindihan. Yung panghuli, sabi niyo po, ano yun? Yung pangatlo po, taga Bulacan, ay hindi rin kami noon. Pagkatapos nung pagka-offline namin, hindi na rin kami nagkausap. Kasi, Yung pangapat po, yung taga yung Mindoro eh. pang-apat yung taga Mindoro. Panglima na to si ma'am. Opo. Panglima pala. Yung taga Mindoro, ano po yun? Ay, ang hinahanap naman niya, parang ano eh, parang hindi pa rin siya makamove on nung pagkamatay ng kanyang asawa eh. Ang gusto niya, yung may makakatulong siya sa kanya sa sari store. Ay, parang, hindi na rin po kami nag-ano nun. Kahit hindi na kami nagka-chat kahit isang beses. Aha. Baka kay ma'am, baka ako na ito, hanggang dito. Baka dito nang... Kasi mukhang mabait naman si mama yun. Lagi naka-smile. Sana nga. Para maganda naman ang pagpasok ng December ng Pasko. Na Ano po yan, ma'am? Stayin ka ma'am dyan sa work mo? Stayin ka dyan o nag-ano ka lang? Stay out. May Stay. kumpanya na Lima po kasi, ano naman, lima naman po kasi, pabrika naman yung ma'am, lima naman po kasi yung outlet ni sir. May mga pwesto po siya ng parisan. Hindi naman bumababa ng 3,000 yung kita ng isang outlet. Naka 15,000 naman si sir ng isang araw. Ngayon, yung gusto niya mapapangasawa, sakali, ay yung magbi-business na lang po, ma'am. Magmamanage, ganon. Kasi Paris nga po yung binibinta niya, tapos siya, wala mismong kaparis. kasi sir, napanood ko yung ano. Kaya nung pagkabukas ng ng ito, yung cam, nakilala ko na siya kasi napanood ko na. So ano nga po? First time nyo lang ma'am sumali dito? First time mo lang ngayon? First time lang. Pero madalas kang manood, madalas kang nanonood. Nanonood araw-araw. Opo. Kaya nakita ko na ilang beses ng pagkabukas ng nag-cam na nakilala ko. So, yun lang naman. Pasado ka naman pala, sir eh. Kasi, yun lang naman po hanap ni ma'am. Yung mabait. Mabait ka naman, sir, di ba? Ay, mabait. Kung sa mabait, sir, mabait. Oo. Ang pag-iinom, pwede mo naman tigilan. Sabi nyo, Tatanggalin ko na, sir. tatanggalin na. Kung yun lang ang magiging dahilan para kami magkaayos si ma'am. Focus na muna kay ma'am. May mga babae talaga na may mga babae talaga gusto nilang ayaw uminom yung lalaki. Pero yung misis ko, alam mo, binilhan niya ako kagabi ng Sanmig. Sabi niya, uminom ka nga. Ikaw ma'am, ayaw mo nang uminom yung lalaki. Yung misis ko nga, binigyan ako ng Sanmig kagabi. Siya mismo bumili Siya mismo bumili para uminom daw ako. Sabi niya, kasi alam niya hindi ako uminom, pero binilhan niya talaga ako, ma'am. Oo. Tapos, habang iniinom ko, nakahawak yung kamay ko doon sa ano niya. Oh, alam mo na. Ibig sabihin na wala pa kayo sa kung kailan ang uwi nyo dito sa Pinas? Surprise na lang, sir. Kasi, 3 years na akong hindi umuwi. Pwede na umuwi. Oo, anytime naman dito sa kumpanya na pinagtatrabaho. Gusto ko. Matagal ka na rin naman pala niyan sa company niyo eh.
33. Oo, ay, bata ka pa pala. Nandiyan ka na. Mga 20. Pagkatapos ka ng college, tapos nagpunta ako sa Abu Dhabi dahil sa kahirapan ng buhay. Mm. So hindi ka Ako lang, ang tumulong sa mga kapatid ko. ilang taon po kayo ma'am nung pumunta po kayo ng Abu Dhabi? Yung pagka-graduate ko ng college, sir. Ilang taon ka nga po? Tapos hindi ko na matanda. Wala. Posible hindi po niyo po natandaan, ma'am. Tagal ko na dito. Oo. Ano po ba? Wala na siguro. Ano po bang course ninyo, ma'am, nung natapos mo? DED. BEd. So meaning 21 ka nung pumunta ka ng Abu Dhabi. Abu Dhabi. O ilang taon po kayo doon? 2.5. 2.5. Okay, run off na natin. Sabihin natin 3 years. 21 plus 3, 25. Eh, 25 ka na nung pumunta dyan sa may Malaysia. 33 years ka na dyan sa Malaysia, ganon. 33 plus 25. So, ilang taon ka na ngayon? 50. 50. Oh. Wala. Ikaw ulit teacher na nililito mo yung mga estudyante mo, mama. Akala ko 58, 50 pala. Oh. Pero hindi po kayo ba't kailangan po ninyo mag-abroad? Sayang yung pagka-teacher mo. Hindi po kayo nag-take ng ma'am, ng board? Dahil sa kahirapan, sir, marami kami magkapatid. Kaya gusto kong Abroad ka agad? naranasan namin kasi mahirap ng buhay. Kaya ako ang nagpursige na nagpunta sa abroad para matulungan ko yung mga kapatid ko. Okay. Yun, lahat. Natapos na lahat. Pero ikaw single ngayon. So, kailangan mo talagang maghabol, ma'am. Sa edad mo na 58. Ay, 50. Sa 50 mong edad, kailangan mag-asawa ka na para makahabol ka. Pag magkahanap, sir, ng hindi umiinom. Ayun yun. Si Sir, Hindi na. madali lang. Magbabago na to si Sir. Hindi na nga mamiinom. Mula ngayon, hindi na. Tatanggalin ko na yung kahit may pasyon, hindi na iinom. Kain na lang, kain. Kain na lang na. May magulang ka pa, ma'am? Meron, mother. Mother. Oo, lila na eh. Buhay pa yung mother ko. Ano siya? 85. May edad na rin. 84. 84. Oo. Ibig sabihin, nasa trabaho ka ngayon, ma'am, yan? Nakaako ka? Nasa trabaho mo? Nasa trabaho. Ito nga, nagtatrabaho nga ako. Sana pa. Dito, nakikipag-usap, nagtatrabaho. Okay, Civilian, Malaysia. Malaysia, Kuala Lumpur. Ilang oras, ma'am, biyahe yan dito, Philippines to Malaysia? Malapit lang yan. Kung minsan abot ng 4 hours, ang pagkalam ko, 3 hours and 45 minutes. Ma'am, may may tanong ka pa sa akin? Anong gusto mo pang Alin, sir? Basta yun lang. Ayaw mo yung ko na hindi na ako iinom. Kahit kayo, buhat ngayon. Saan ka nga po, Sir? Saan ka nga po ngayon? Nandito sir ako sa Valenzuela. Timing. Saan ka nga sa Valenzuela, Sir? Sa sir? Dito sa Barangay Bignay. Sa Bignay.
Malapit lang Opo. pala. Mamaya sir, punta ako dyan sir kasi may transaction ako doon. Ipapaayos ko yung motor ko eh. Oo. Tagay tayo, Sige, sir. tagay tayo mamaya. Pag na ano, kaya ka na, pag may time ka, dumaan ka sir doon sa, ano, sa pwesto namin doon sa Bignay. Ah, hindi. Tagay tayong dalawa. Kaya nga pupuntahan kita eh. Ay, ayaw nga di, Sir DJ ni ma'am nang umiinom. Hindi na ako iinom. Kahit ano. Wala, pero kung kahit ako yung aaya sir, ayaw mo pa rin? Ayaw, kailangan humingi muna sir ng permission kay ma'am. Hello? Ano po ma'am, payag po kayo. Ako lang naman kasama niya eh. Ako naman bahala mamaya. Ayoko. Ayaw mo? Ayaw daw sir eh. Ay di, wag na sir. Baka magalit si babae kung magiinom pa tayo eh. Kasi, Kasi baka si ma'am na yun, baka sa susunod, baka hindi na ako magpaalam na pa si Sir DJ, baka ito na. pero kung i-busted ka ni ma'am, inom ka ulit sir. Inom tayo. Ay, so, baka basta pa, di, iinom dahil binasted eh. Iinom na mga Oh, sige, sir. Oh, sige na, sir. Kasi tinatawag ako sa opisina. Lapit lang sir. Anong ano mo, FB? Pwede kong ano? Mamaya po yan, mamaya sir. Basta, tandaan mo sir ha, malapit ka lang naman yung puntahan ko mamaya. Sa Liano lang naman yun sir. Alam mo yung Liano? Ay sa inyo sa, sir. Mamaya, lapit lang yan, papunta sa inyo. Mag-tricycle lang ako mamaya. Kasi iwan ko yung motor ko doon sa shop. Tapos tricycle ako papunta dyan sa Bignay sir. Ha? Ako, sige sir. Saan po ba kayo sa Bignay? Malapit po ba kayo sa, sa Sunkist Factory? Dito sir, sa may ano ito ay, sa may all day. Yung all day doon na ano, na all day. Because yung grocery. Ah, okay. Ay, timing lang. Pwede. Basta, mamaya, sir, bibili na lang ako. Ano iniinom mo, sir? Hindi, celebrate natin yung araw na kung saan nakakilala kayo ni ma'am. Pwede ba nga, tabuti sa bigla sa akin, sir? Oo. Isang buti. Okay na. Buti lang. Tama. Walang laman. Pwede, ma'am, no? May phobia pala si ma'am sa alak eh. Hindi na ako, ano. Paano po, ma'am? Hindi ko pa alam, sir. Bro? Takay tayo mamaya, sir. Ha? Pulutan natin Paris. Sige na, sir. Kasi tinatawag ko sa opisina. Ipipiin mo na lang yung account mo sa kanya, ma'am. Sige. Sige, sir. Parang, para sir na hindi PPM ni mamay. Oo nga eh. Tagay tayo mamaya, sir. Parang, Mamaya, sir. Ganito na lang. Tuloy pa rin talaga yung tagay natin. Ibabastid ka man ni ma'am o sasagutin ka man ni ma'am mamaya, celebrate pa rin natin. Kung binastid ka niya, dadamayan kita. Inom ka lang ng inom. Basta ako, may Paris ako. No problem. Hindi ako pwede uminom, sir. Samahan lang kita kasi babiyaya ko eh. Pakainin mo lang ako ng Paris. Tapos ikaw, inom ka ng inom. Pakinggan ko yung nanain mo. Tapos kung isasagutin ka naman ni ma'am mamaya, sasagutin ka naman ni ma'am, i-celebrate natin. Sige. Sige, sir. Bye-bye. Bye-bye. aminin ko yung FB mo. Ano? Yung FB name mo. Mamaya na lang, sir. Kasi tinatawag ko sa opisina. Sige ma'am, salamat. Sige. Sige, salamat po. Sir Ingat po. DJ, salamat. Eh.
I-add yun na lang ako, ma'am. Ano? Yung, sino bang i-add ko yung ano mo, ako ang i-ano mo, i-add. Ako na lang? Sige, ma'am. Salamat po. Hintayin ko na lang, ma'am. Sige. Sige. Sige, sir. Okay, Sige, okay. salamat. Thank you, sir. Sige. Thank you, sir. Sige po, ma'am. Ingat po kayo dyan. Okay, sige. Okay, bye-bye. Damayan kita mamaya. Si panglima mo na yan eh. Oras natin 41 minutes after 2 na ng hapon, oras sa Pilipinas. Tinawag siguro si ma'am sa opisina dahil hindi siya nagtatrabaho. Puro chismis ginagawa niya. Good afternoon, Tanya Zamora. Nakatutok po siya ngayong hapon. Maraming salamat din kay Reggie Gavcha, kay Grace Juan Laparijo. Thank you so much. Good afternoon na. Maraming salamat, Reggie Gavcha. Kay Ning Galicia Hunter. Ayan, good morning sa iyo dyan. Thank you, thank you. Susunod nating makakasama. Line number 2. Okay. Si Miss P at saka si Mr. R. Okay. Andyan na po si Boy, manager. Si girl wala pa. Sir, saan po kayo ngayon? Saang lugar po? Ay, nasa Pasig po ako, sir. Pasig. Okay, sige. Pasay po. Pasay. Anong first name nyo, sir? Rodrigo po, sir. Rodrigo. Ilang taon na si Sir Rodrigo? 25 po. 25. Junior po kayo, sir? Junior po kayo ng tatay mo? Apo, sir. Okay. Okay. Sige, standby po kayo ha. Standby po kayo. Babalikan ko po kayo. Sabi ko junior eh. Tatay niya si Rodrigo. Manager, nagkamali po kayo? Ibang lalaki to? Okay. Sige. Pero yung girl hindi rin sinasagot. Okay. Sige, sige. Yung mga Rodrigo kasi mga ano yan, mga 50s, 60s. Yan yung mga pangalan eh, no? Tapos, syempre, nung nag-asawa siya, nagkaanak, nung mga 1990s, ganyan. Yung anak niya, ginawa niyang junior, kaya naging Rodrigo. Yan po kasi mga pangalan nung araw, di ba? Si Rodrigo, si Amalia. Si Amalia, si Roding.
Si Irmat mo, manager. Anong name ni Irmat? Irmat mo? Melba. Ayan, mga Melba. Si Irpat nyo, manager. Anong pangalan? Ben. Aba. Binhamin? Binhamin. Okay. Wanted, Sweetheart. Wanted, Sweetheart. Balikan ko na, no? Ibang lalaki po pala to. Sige. Si Miss P at saka si Mr. R. Ito na naman, may isang napasaway na naman, no? Ka-bluetooth na naman, no? Kita nyo, nag-stack. Sabi ko sa inyo, eh. Pag kayo naka-bluetooth, hihina ang signal ninyo kasi kung data ang gamit, binablock niya yung signal papasok doon sa papasukan. At ayon sa mga eksperto, mas malakas pa daw radiation ng Bluetooth earpads kaysa sa cellphone. Kasi diretso sa tainga, diretso sa utak, malapit ang tainga sa utak. At kung tuloy-tuloy ang gamit mo ng Bluetooth, hindi ka abutin ng 10 years, babaliw ka. Hala! 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 Sige kayo dyan, sige. Wala si Sir Manager? Saan po kayo, Ma'am Maylene? Kuwait po. Ay, sa Kuwait. Okay. Anong pangarap mo paglaki? Lamit. Ha? Lamit. Saglit lang. May kasama po ba kayo dyan, ma'am? Pumapasok po yung audio niya? Ang pumapasok yung audio niya. Opo, may kausap siya eh. Yun lang. Hindi ko may uusap siya, tapos nag-uusap din tayo. Magulo yan. Ilang taon po kayo, ma'am? 46 po. 46. Hiwalay ka na sa asawa? Ay, matagal na. DJ. Very good, 11 years. Ilang taon na po ba kayo nag-abroad? Ay, matagal na rin. 11 years. Simula nung nag-abroad ako, nagkaroon na ng babae yung asawa ko dati. Sabi na eh. Sino may kasalanan? Siya o ikaw? Sabi ako. Pero para sa'yo, sino may kasalanan? Para sa akin siya, syempre. Ganon talaga. Malis ako para sa pangarap eh. Hindi nakatiis. Ganon talaga. Pag siya pakinggan, mali mo. Pag ikaw naman pakinggan, mali siya. Oh. Kaya nga, sino may mali? Mali kayong dalawa. Akala ko DJ, ikaw. Oh. Wala? Oh. Di ko po alam anong rason. Bakit kailangan mo mag-abroad? Siyempre, may kulang, di ba? Para sa pangarap, sabi mo. So, meaning, hindi niya kayang i-provide yung pangailangan ninyo. That's why na umabroad ka. So, kasalanan niya yun. Pero, ang tanong, depende kasi sa kapasidad eh. Oo, ano po ba trabaho ni mister mo nung dito pa siya sa may Pilipinas? Nung kami pa. Opo, nung kayo pa. Electrician po. Ano po yun na freelance lang siya pag may tumawag? Company. Oo. Company. So hindi pa rin kulang pa rin yung kita dun Kulang sa kasi dati, ang sahod lang dati maliit lang. Ang isang linggo, 2,800. malaki na ho yun, no? So, yun nga lang, ilan po ba kayong kumakain? Ilan po kayong ano? 4. 4, mga estudyante, no? Mangungupahan. Okay. Yun lang po. Tapos, ayun na nga, hindi mo dapat siya yung tatay, sabi nga nila dati, no?
Pag tatay, yun talaga yung kailangan na maghanap buhay para sa mga anak niya, pamilya niya, na binuo. Obligasyon niya yan. Hindi, DJ. Dati yun, dati. Pero dahil sa mahal nga ng sa panahon ngayon, kailangan dalawa na magtatrabaho. Nung time na yon, di po ba, dapat siya yung haligi ng tahanan. Ikaw, nagpapatayo lang ng haligi ng tahanan, di ba? Tapos siya yung haligi, tapos ikaw lang yung nagpapatayo ng haligi. Ngayon, yung haligi ng tahanan, kailangan niyang ibigay yung pangangailangan ng nagpapatayo, ng pamilya niya. Ngayon, dahil kulang, hindi siya naghanap ng paraan, ganito mag-abroad, para doon na lang siya abroad mag-electrician, kasi mas malaki kinikita doon. Paano ko niya? Ayaw. Ayaw. Kaya pala ikaw ang nag-abroad. So, dito masabi ko na may mali talaga siya. No? May mali siya. Pero, dapat, bago po kayo nag-abroad, may usapan po kayo, ma'am. Lab. Meron. Ano usapan nyo? Usapan namin, DJ, magbabayad lang ako ng utang ko na 20,000. 2 years lang ako. 20? 3 months pa lang ako, meron na eh. Magbabayad ka ng Utang. Utang kanino? Sa tao, 20,000. May utang po kayo sa tao. Natakot ako lang. Wala akong pambayad kaya nag-abroad ako. Bakit po kayo nagkautang sa tao? Kasi, siyempre, hindi mo minsan hindi mo masasabi na nang problema ka. Tapos yung asawa mo, contractual lang, di ba? 6 months. After ng 6 months, maghihintay ka ulit kung kailan ka tatawagan, o di makakautang ka. Tingga, no? Kakaintay. Napenga. Hintay naman, hindi naman mag-a-apply sa ibang trabaho, hintayin niya pa rin yung company niya. Diba? Kaya gano'n lang. Kulang siya sa diskarte. No, dapat may prospect na siya na pwede niya pag-applyan pag sakali, kasi contractual nga po. Kaysa magdepende siya doon kung ilang buwan yung bakante niya bago siya tawagan ulit. Okay. So, nagkautang po kayo sa Bombay, gano'n? Hindi po, sa tao, pag sa tao, ang Bombay, fix yung tubo. Pag sa tao, nako, emergency yun. Pag hindi ka nakabayad, yung tubo, tutubo ulit yun. Gano'n, diba? Gano'n pala yun. Pag sa Bombay, fix. Sa Bombay, nakafix yung tubo. Daily yun, daily, no? Dilihan. Daily yun, daily. Mas maganda pa nga sa Bombay sana eh. Pag sa tao naman? Pag sa tao, pagka kunwari, usapan ninyo, 2 weeks lang at hindi ka tumupad, yung tubo, tutubo ulit yun. Dilulubog ka talaga, no? Kaya natakot ako. Wala naman akong pambayad kasi walang trabaho yung asawa ko nung time na yun. So nag-abroad po kayo. Tapos? Kaya po ako nag-abroad. Tapos, anong usapan nyo, lab? Iwan ko lang itong panty ko sa'yo, lab, ha? Pagsagaan mo sa 2 taon. Pero 3 buwan pa lang, ma'am, wala na? Walang ganun ng panty-panty. Wala. Tuwan-tuwa nga nung umalis ako. Walang panty-panty. Walang panty-panty. Kaya naman pala. Walang panty-panty yung usapan, DJ. Basta nung sabi ko na paalis na ako, tuwan-tuwa na yun. Tuwang-tuwa pa, ha? Kasi nakawala siya sa bunganga ako eh. Madaldal kasi ako, DJ. Yun lang. DJ, 20 years kami nun. Bago ka nag-abroad. 20 years kami nagsama nun. Pero mga anak po pala ninyo, malalaki na. Nung iniwan mo. Opo, 2. 2 babae. Malalaki na po sila. Opo. Ayun naman po pala. Yun nga lang. Mali eh. Kasi hindi ka nang iwan ng panty. Oo, sana no. Dapat nang iwan ng panting gamit, no? Sabi nila, para babalik ka. Gini DJ yun. Ay, DJ. Diba? May kasama pala, no? Ayun na nga, 3 months pa lang ikaw. 3 months ka pa lang dyan. Tapos naghanap na siya ng iba?
3 months pa lang, DJ, may nagsasabi na sa akin na huwag na daw ako magtiwala sa asawa ko kasi meron na siyang nakakainuman ng kape sa labas ng bahay. Wow, talagang inuwian siya ng babae. Sabay sila nagkakape. Hindi, kapitbahay lang nila. Okay. Yung kapitbahay po ba niya na yun, yung babae, may asawa din? Opo, 6 ang anak niya, may asawa. Kaso yung babae na yon, childhood sweetheart niya talaga. Okay. Pero alam niyo po yun na kapitbahay mo rin siya. Kapitbahay mo siya, di ba? Alam ko po, pero alam po, sa 20 years kasi namin, hindi ko naman lubos akalain na gagawin niya sa akin yun eh. Kasi mabait siya eh. Hindi ko talaga lubos akalain na gano'n ang mangyayari. Pero ano po yun, yung babae po na yun, may asawa po ba yun? Meron, 6 ang anak. Ay, paano nangyari na nagkakapi sila doon, dalawa? Baka Ay, kasi, nung time na yon, yung asawa niya kasi, uso yung mga, ano ngayon yung tukhang-tukhang ba ng mga adik. Nawala yung asawa niya, nagtago. Sorry sa mga makakarinig, pero totoo yun. Nagtago? Ngayon, siyempre, kumpare, no, tambay-tambay tong asawa ko sa labas, edi mahilig sa kape yung asawa ko, bibigyan ng kape. Ang sabi nila, nilagyan daw ng gayuma. Ay baka gusto lang talaga ni kumari mo magpatukhang kay mister mo. Oo, gusto talaga. Kasi nung bago pa lang ako umalis, naririnig ko na yon yung mga antukso-tuksohan doon na, aalis ni si Maylin, ano na yun, muling ibalik, yung mga ganun ba, muling ibalik, yung ganun, yung kanta-kanta. Pero hindi ka naman buoy pagtiwala mo kay mister mo or duda. Alam mo na rin, Hindi. Kasi DJ, nung within 20 years kasi namin, naramdaman ko na yun na hindi kami na magtatagal, ganun. Kasi may mga hinahanap din ako na, alam mo yun na habang tumatanda ka pala, meron kang marirealize na gusto mo para sa buhay mo na may hahanapin ka na sana ganito yung klaseng asawa meron ka, yung mga ganyan ba. Tapos nung mag-abroad ako, sabi ko, siguro pag nag-abroad tayo, sigurado yan, hiwalay na tayo. Ganun. Okay. Ano bilang ikaw, ano po ba ang hanap mo pa na wala sa asawa mo the time? Gusto ko matapang. Gusto ko yung natatakot ako. Gusto ko yung pagka walang ganito, kayang-kayang i-provide. Ganun ang gusto ko. Yung tipong sabi nila yung maginoo pero medyo bastos, yung matatakot talaga ako as in. Hindi ako takot sa asawa ko eh. Siya yung takot sa akin. Ay, ganun? At saka ever since na nagsama kasi kami DJ, ako yung nagtatrabaho talaga ako simula nang nag-asawa kami. As in. Hanggang sa narating ko na yung abroad, siguro, sabi nga nila, hindi naman mangyayari sa'yo yan kung hindi ka loob ng Panginoon. Malamang sabi ng Diyos, tama na yung pagdudusa mo kasi hanggang abroad narating mo. Nagsabi yung Diyos sa'yo? Siguro po. Hindi kasi, nasasahod ako DJ nung 1 year na ako dito. Sabi ko, Lord, last na sahod ko po ito ng 1 year. Sana po napupunta po ito sa maayos. Tapos, kinabukasan na 1 year and 1 day na ako, may biglang nag-chat sa akin na tungkol sa yung asawa ko daw, merong kalibin, ganon. Tapos binasa ko. Yun na nga. Pero ang totoo pala, 3 months pa lang po kayo dyan sa abroad, may kinakasama na po talaga siya. Una, hindi pa kinakasama, may kinakalantaray. Pero yun, warning sa akin yun ng kumpare ko kasi araw-araw, dumadaan sila sa bahay namin, namimili kasi sila na mamalengke, mga 3:00 ng madaling araw. So, nakikita na, ay Mare, si pare nandun pa rin sa tambay-tambay sila kasama si kumaring Ibyang. Ibyang ang pangalan nun, Maricel. Ay. Hindi okay naman na yun, DJ. Friends kami. Friend kayo? Kami hindi. Friends yun. Friends kami naman. Wala kami ganun mga hurt feelings na. Wala yun, wala. Friends kami. Kumbaga nagkatuluyan talaga sila ni mister mo? Hindi rin. Hindi rin. Hindi rin.
Nag-abroad yung babae, pero friends kami. Pero yung bunso ko, malapit sa kanya. Naging sports ako noon, DJ. Naging sports ako hanggang sa barangay. Alam niya yan, kung gaano rin ako nakitungo sa kanila. Kasi basta ang sabi ko, huwag mong hayaang mapatayan ng asawa mo kasi kawawa naman yung dalawang anak ko. Mawawalan sila ng tatay ng maaga. Ganon. Tapos nung nag-abroad yung babae, At saka tanggap mo rin pala na maghiwalay na kayo ni mister mo eh. Ikaw na nga rin po nagsabi na parang wala sa kanya hinahanap mo at that time. Kaya Opo. parang nung nabalitaan mo, nagparaya ka na lang din, tinanggap mo na. Oo. hindi ako nasaktan. Oh? Hindi. Ay, hindi? Nasaktan ako kung saan, hindi binayaran yung utang ko. Nino? Pagdating ko, nag-utang pa rin ako, hindi bayad yung utang ko. Ay yung pinadalhan mo ng pera para pambayad doon sa mga tao na 20,000, hindi binayaran. Wala. Oh. May utang pa rin ako, hindi pa rin ako nakaraos. Nung umuwi ako, DJ, umuwi ako para iayos ng mga anak ko. Kasi sabi ng mga tao, hindi maganda sa paningin na nakikita ng mga anak ko yung dalawa sila magkasama. So, nung umuwi ako, marap kami sa barangay. Okay. Sa barangay, okay naman kami. Talagang magkasama sila, ako naman kaharap nila. Sabi nila sa barangay, till death do us part. Wow. Parang biso-biso pa kayo ni Kumari, ganyan. Ay, hindi Ay, naman. hindi Hindi naman. beso-beso. Basta sabi ko, basta huwag mong hayaang mamatay yan. Sabi ko ganyan. Sabi nga ni Kapitana, hanggang kailan kayo magsasama? Sabi ganun mag-asawa yan. Di sinira mo yung pamilya na may maayos na pamilya. Sabi doon sa babae. Sabi nila, till death do us part. Pero naghiwalay din. Naghiwalay din nung nag-abroad yung babae. Ay. Oh, ngayon si mister mo, meron na pong iba. Meron na rin pong iba. Okay. Meron na rin. Ikaw po ba, nagkaroon po kayo ng boyfriend na? Hindi pa naman. Oo, marami. Marami. Wow, ilan? Hindi mabilang, syempre, OFW, di ba? May mga kailangan nakakausap, ganun, para lang hindi ka maano. Pang di ba, karamihan naman yun, DJ, di ba? Opo. Pero may na-meet ka na po sa kanila, sa mga naging boyfriend mo. Meron. Oo. So kahit papaano, hindi naman pala talaga na, hindi pa naman ganon. No, hindi naman, tigang, Oh. hindi. Sige, ngayon wala ka na pong boyfriend. Wala. So hanapan kita. Hanapan mo ko, DJ, yung seryoso. Sige, manager, meron na? Meron na. Standby, ibaba nyo po muna yung tawag, tatawagan kita ulit, ha? Friends, ano masabi mo dito, friends? Eddie, wow. Busis yun ni friends nung siya umiidad ng 4 years old. Buhay pa pala to ha. Ngayon 14 na siya. 10 years ago na tong idiwaw niya. Eddie, wow. Babalikan po natin, no? Yun po yun si Boy kanina yung makakausap niya. Si Rodrigo. Iba. Okay. Si Rodrigo, hindi sila magkaedad, no? Nito ni Mama Eileen. Bata pa yun, no? 25 pa lang po yun. Hanapan mo na lang ng ibang makausap. Opo. Maylin, pasok lang po ma'am. Dito na po, no? Si Sir Eric. Sir Eric, saan po kayo ngayon, sir? Saang lugar? Probinsya? Sa Bicol po ako, sir. Sa Bicol po. Hiwalay po si ma'am sa asawa. Wala pong tumagal na mga boyfriend. Sana ikaw na ho yun, sir. Okay lang sa'yo? Hiwalay po kayo sa asawa? Bali ko po ako, widow. Widow. Ma'am Eileen, wag po kayo tumalikod sa maliwanag, ma'am. Para makita ang beauty mo. Maliwanag kasi yung bubong, oh. Ay, ganun? Pantay po kayo dapat sa cellphone. Eye level ba? Yan.
Ayan. Kumuha ka Okay ng na. kumuha ka ng upuan. Yan. Ayan. Okay, sige. Usap po kayong dalawa ha. Timer start. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Hello, kuya. Good afternoon. Bali, saan po kayo ngayon, ma'am? Dito sa Kuwait. Sa Kuwait. Okay. Ikaw po. Punta na kayo, ma'am. 46. Bali na dito lang po ako sa Dito lang po ako ma'am, sa Bicol. Bicolano po ako, ma'am. Mapibalik. Ha? Bicolano? Yes po, opo. Ikaw po, ma'am. Ilocano? Oh, layo Ilocos. Okay. Pangasinan? Okay. Pangasinan. Okay. Ilocos. Okay. Ilan taon na kayo, ma'am? 46. 46. Okay. Ikaw po. Actually, 43 po ako, ma'am. 43 po ako. Oh, mas matanda ako sa'yo. Apo. Kaya pala, opo. Ilan mga anak mo? Sanay talaga ako, ma'am, magsasagot na may mga ganyan. Opo. Kahit ko, ang tawag doon. Kahit nga yung mga, actually, yung may dalawa akong anak, ma'am. Ilan taon na? Yung panganay ko is grade 9. Oh, bata pa. Tapos yung bunso ko is grade 6 lang. Asan yung asawa mo? Opo. Wala na po. Sa makabilang buhay na po. Kailan? Last 2018, ma'am. Oh, ilang years na rin pala, no? Wala kang naging asawa? Mula po, ma'am. Wala kang niligawan? Wala rin. Bait Ano ka. tawag doon Ba't ka sumali dito? Wala lang. Malay mo ba, nagbabaka sakali. Gusto mo na mag-asawa rin ulit? Kung ang mga anak ko kasi halimbawa, kung halimbawa, magkakakulitan kami, yung mga anak ko, binibiro ko na ganito, ganyan. Sabi niya, huwag ka niya mag-asawa. Sabi ko, paano naman ako makakapag-asawa? Hindi nga ako naalis dito sa bahay. Trabaho lang. Anong trabaho mo po? Kung lang ako, ma'am. Delivery rider lang po ako. Saan? Sa Shopee, kanon? Ako po, ganun po. Hindi ko na lang babanggitin kung Malaki nga yung kinikita ng delivery driver. Ano ba yun? Delivery driver? Rider? Per hour yan, no? Hindi naman totally malaki kasi sa company namin wala na pangit na pinagtsatsagaan ko na lang kasi walang mapaibahan para lang sa mga anak ko. Pero yun, di ba? Per hour siya. Hindi po, tawag doon. Provincial rate din. Ano siya? Parang per day? Walang commission, ganon? Opo, parang walang per day lang talaga as in provincial rate pati. Ba't hindi ka mag-abroad? By the way, ma'am, ano po full name mo? Ba't hindi ka mag-abroad na lang? Hindi ko kayang iwanan yung dalawa kong anak, walang may iwan. Ang mama mo, mga kapatid mo. Wala po. Solo parent pati. Solo na talaga ako. Wala kang kapatid? Meron, pero siyempre may mga sarili-sariling pamilya din, tsaka ayoko makasagabal doon. Sino naiiwan sa mga anak mo pagka may biyahe ka? Wala, sa school. Tapos silang dalawa lang din. Mapagkakatiwalaan naman yun eh. Okay. Magaling yung asawa mo, no? Iniwan niyang independent yung mga bata. Actually, ako naman ang nag-train sa mga yan eh. Pati nga yung asawa ko eh. Tawag doon, yung ibig sabihin, yung parang kamba, yung ako lahat ang nakapagbago sa kanya. Kasi hindi naman sa masama yung nakaraan niya. Ibig ko sabihin is, or masama ba yung ugali niya? Tinuruan mo siya. Tinuruan mo.
Oo, pero mas kanya, mas mature yun sa akin. Mas matanda yun sa akin ng almost 9 years yata. Ibig sabihin mas matanda pa sa'yo. Talaga. Anong kinamatay niya? Sakit, ma'am. Sakit po. Anong sakit? Sakit na ano? Ha? Anong sakit? breast Nagagapan? Huh? Hindi na breast cancer. Kuan, ma'am. Naagapan naman sana yun, kaya lang, ewan ko, baka talagang, tawag doon, hanggang doon na lang siya, ganun. Oo. Ikaw, ma'am, ano ang kuan mo? Halimbawa. Kasi sa records dito, sabi daw, kuan, tawag doon, walang sabit, binawat at dalaga, kahit tomboy okay lang din. Ganon. Dalaga yan, sir? Hiwalay ako sa asawa, 11 years. Dalaga ba, Sir DJ? Dalagang ina? Dalagang ina. Hindi. Hiwalay ako sa asawa, 11 years. 11 years. Yung asawa ko, may asawa na rin siya. Asawa ko dati pala. Legal ba kayo mag-asawa, kasal ba kayo, ganito, ganyan, halimbawa? Oo, kasal kami sa West. Pero 11 years na kami walang contact. Oo. Kahit pa, ma'am, kahit pagka ganun, delikado pa rin just in case, ma'am. Oo. Oo, Hindi pa rin delikado pwede maikasal. Unless na magpapadivorce ka. Pero Diyos ko, hindi naman nauso yun. Basta nagkakaintindihan, di ba? Depende rin. Oo, sa bagay, oo. Nasa kung din yan, pag-uusap. Ewan ko lang, hindi pa ako naka-encounter ng ganyan eh. Kasi pero sa totoo lang, ma'am, yung napangasawa ko is, yun, bali may mga anak siya sa una. Apat. Hindi kasal. Apat anak siya sa... Oo. Kasal din siya. Yun nga naging problema ko nung una. Kasal din siya. Pero, ang ginawa ko doon, kasi ayokong tawagin na bastardo yung mga anak ko. Kaya yun, gumawa ko ng paraan para lang makasal kami. Oo, pwede yan sa probinsya eh. Pwede yan sa probinsya. Ay, pwede pala yun. Anong ginawa mo, sir? Pwede yun kasi Anong kunwari kasal ako dito sa sa Manila. Saglit lang. Pag nagsama kami dito, just in case lang Bicol, pwede kami makasal. Ay. Pwede. Yun, Alang-alang sa panghahawakan niya sa akin, pero ako, wala kong habol. Ay. Ay, hindi sir, hindi po. Hindi. Ako, may habol sa kanya. Siya, walang habol sa akin. Teka lang, ma'am. Relax lang. Si sir po, itanungin natin kasi siya nung pong ginawa niya. Kasi kasal po yung dati, yung asawa niya. Sige, daling po. Para may idea. Ano pong ginawa niyo, sir? Kuhan lang sir, Sir DJ, tawag doon. Kasi sabi ko nga, para sa akin, ayokong maging bastardo. Ayokong magaya sa akin yung mga kasi ako po is bastardo po ako. Yung mga magulang ko hindi kasal kasi kasal sa una yung father ko. So, means to say, illegitimate children kami. So, tawag doon is bastardo. Ayokong magaya sa akin yung mga anak ko, kaya pinilit ko yung asawa ko na sinabihan ko siya, sabi ko, mamili ka. Anong gusto mo? Kakasal tayo? Sabi ko, iiwan ko kayo. Kaya, yun, sabi ko, kung halimbawa kasal, kasi yung pala, ayaw pala niya ayaw niya magpakasal, kasi nga pala, kasi nga siya nga sa una, tinago niya sa akin noon una, tinago sa akin. Hindi ko alam na kasal pala siya. Okay. Ayaw kong maging bastardo mga anak ko, nagpakasal kami kahit kasal na siya sa una. Nangyari din naman, nakasal kami. Legal din naman yung kasal namin eh. Paano nangyari? Service na lang. Paano nangyari, sir? Paano nangyari? No, kasal po siya dun sa una niyang asawa. Sa pari din po ba kasal dun sa yung asawa niya na yun, sir? Pari? Sir? Sa pari kinasal yung una niya, yung asawa dun sa una niya? Di ko lang po alam, sir, kung halimbawa sa pari siya kinasal. Pero kami, sa West lang po kami kinasal. Tapos naging legal yung kasal ninyo. Nakakuha po kayo ng sinumar. Legal naman po kasi may pinanghawakan naman po kami ng papel. Pero tiningnan niyo po sa sa PSA yung single DJ! Wala pa po.
Wala. Wala. Okay. Yung West kasi talagang ano yun, kakasalin kayo kasi hindi naman humihingi ng sinumar yung kakasalin talaga kayo. Pero kung siyempre, kung may pera yan, makuha sa inyo eh. Pagbayad ka ng kasal eh. Pero tingnan mo kung saan yung ano, legit. Yung legit. Hindi, wala naman bayad yun. Hindi naman kami nagbayad doon yung Sa West. Sa West, hindi ka nagbayad. Ayun. Pwede pala tayo magpakasal ng marami dito pag gano'n, no? Pwede. Ngayon, pwede rin pala kayo magpakasal pag gano'n. Ma'am. Pwede. Oh. Ay, hindi. Siya hindi. Ay, oo, pwede kasi balo na siya. Ba Pwede. Oo. Tapos? Ako, pagka nag-claim ako ng, kunwari, magbe-verify ako ng marriage contract, ako, dalawa ang lalabas sa akin. Pero pag siya ang magbe-verify ng marriage contract, isa lang. Di ba? Ewan ko ma'am, di ko pa na-try na Kasi mag-verify. ganun yung ano ko, pinsan ko. Ganun yung pinsan ko. Kinasal sila, yung lalaki, kasal sa una. Tapos, kinasal sila. Yung pinsan ko, nung magkakananda na siya, dun niya nalaman na yung asawa niya kasal sa una. Oo. Pero siya, nakakuha siya ng marriage contract nila. Nakakuha siya. Ang asawa niya, nung isasama niya na sana sa ibang bansa, hindi pwede kasi kasal siya sa una. Dalawang marriage contract ang lumabas. Oo. Ano siya, pag kunwari, pupunta siya sa abroad, siya lang ang makakapunta, hindi nga ako makukuha. Kasi dalawang marriage contract ko. Iwag, pupunta ka ba sa abroad, sir? Sa Canada? Pero siya, pwede ko siyang kunin. Hindi ikaw na lang mag-abroad, ma'am, para siya makuha mo. DJ? Sa abroad ka pala ngayon, no? Oo. Pero may mga nakaka-chat-chat ka rin. May mga nakaka-chat-chat ka, gano'n. Mga friends. Wala, meron akong dati may kababata akong sinachat, kaya lang alam ko na malabo. Kasi nasa ibang bansa din siya eh. Alam ko malabo kaya hindi ko na ini-insist yung sarili ko. Oo. Pero hindi, kailangan mo pa rin na may mga nakaka-chat ka para kasi pang enjoy life, ganun. Ayaw mo? Wala. Hindi ko gali yung ganun, ma'am. Hindi ako nagmana sa tatay ko. Ay, paano? Hindi ka makakapag-asawa niyan pagka ganun. Yung tatay mo, Hindi sir? mo enjoy yung love life. Mahilig mag-textmate yung tatay mo, sir? Po? Mahilig mag-textmate, chatmate yung tatay mo? Hindi po mahilig ng gano'n ng chatmate, textmate. Ang hilig nun, babae. Oo, hindi ko mahilig ng kung ano-ano na chatmate, ganyan. Wala yun kasi wala na nga ngayon eh. Napag-usapan lang natin, ano? Hindi. Hindi, wala kang planong mag-asawa, ganun. Kasi nga marami sigurong asawa yung tatay niya, kaya naging illegitimate siya. Depende po, ma'am, sa kung lulubin ng mahal na Diyos. Hindi, kasi sabi nga, loloobin ng Panginoon, paano kung wala ka namang nakakahalubilong mga babae, ganon, yung mga nakakagaanan mo ng loob, yung mga napagsasabihan mo ng mga problema mo, ganon. Kasi mas maganda pa rin yung meron kang kaibigan na idadaingan mo ng mga problem mo, ganon. Kasi sabi mo nga, yung mga kapatid mo, may mga kanya-kanyang family na, di solo mo yung mundo. Okay lang, ma'am, kasi talagang sanay naman ako sanay naman ako mag-isa, tsaka kaya nga ako pumasok dito, nagpa-line up, kasi nga, alam ko, nakikita na kita kanina, nanonood ako sa live ni DJ. Nanonood ako, nakikita na kita, kaya sabi sa akin kung pwede ba akong may line up ngayon mismo, sabi ko, okay, wala problema po, ganun pwede rin po.
Ikaw, ma'am, ano po ang mga kuhan? Halimbawa, ano po ba yung mga gusto mo sa isang guy kung halimbawa? Ako wala na akong mga pasikot-sikot pa. Basta gusto ko seryoso. Kasi gusto ko mag-asawa. Oo. Oo. Gusto ko partner in life talaga. Kasi yung mga anak ko, 2 lang yan eh. Magkakaroon sila ng sariling family nila. Gusto ko meron akong... Yung panganay ko, 25. Yung bunso ko, 15. 10 years yung gap nila. Yung panganay ko, graduating na siya ng etong next year. Pero may anak na yung panganay ko. Okay. Oo. Alam ko naman, yung panganay ko is on pa lang. Ilang taon pa lang? 14. Kung baga ako, parang enjoy life na lang ako. Wala akong masyadong obligasyon sa buhay. Sa totoo nga, mahilig ako sa mga games, mga ganyan. Diyan ko lang binubuhos yung time ko. Minsan isang buwang sahod ko, nandiyan natatalo ako sa cutter. Ay, wag ganun, ma'am. Wala ka maiipon yan. O wala Wala talaga. may- Kaya nga natenga na ako dito sa Kuwait eh. Okay. Ganito na lang, ma'am. Halimbawa, kung kuhan, ako kasi, ang tatanungin mo, siyempre kailangan, ano yun? Getting to know each other. Opo. Ganun nga rin po. Pero, ako, sinasabi, di ba kung sabi mo nga, ano sabi mo, ano ang karakteristik ng gaya na gusto mo? Kasi ako, sa akin kasi, medyo mahina, mamang dating ng kwan mo, audio sa akin, kaya hindi ko masyado naintindihan. Tsaka maingay dito sa amin banda. Gusto ko seryoso, wala nang pasikot-sikot, sayang yung oras, sayang yung, hindi na kailangan yung fling-fling pa, yung mga ganyan-ganyan, ganito, ganyan-ganyan, seryoso talaga. Oo, kasi hindi na tayo bata, ganun. Pero, friends, magaling, kung gusto mo ako maging kaibigan, kunwari, call mo ako, tawagan mo ako, friends tayo, no problem. Madaldal ako. Malay mo, Ay, di ba? Pwede ba sabihin ng live yung pangalan ko? Or yung pangalan mo din, yung kwan? Buong details mo? Hindi, na tayo friends na tayo, may connected na tayo. Just in case dito sa Viber, just in case na gusto mo akong makausap, nandyan lang ako. Free. Gusto mo akong makachat. Sa Facebook? Sa Facebook po, pwede ba? O pwede kong sabihin lang pag nasa pagka hingin mo sa akin, ibibigay ko sa'yo pagka naka-off na tayo. No. Okay, sige po. No problem. By the way, ma'am, may oras ba tayo dito sa live ni Sir DJ? Meron naman, pero syempre hindi naman kailangan pahabain pa natin. Wala naman tayong ibang mapag-usap. Mas maganda kung gusto mo, nagkaka-chat na tayo, nagkakatawagan, ganun, di ba? Para yung iba naman, makasingit naman kasi may mga naka-line up din eh. Di ba? Oh, tama. Para hindi rin tayo makasagabal sa Wala naman programa pong ni Sir DJ. Pero wala pa Hindi naman hindi naman sagabal. Syempre merong mga nag-i-enjoy, makinig sa atin. Wala namang di nagpa-line ba? up eh. Okay lang po yan. Hindi ko pa naman sinasabing wala ng oras. Tanong po kayo ng mga pwede po ninyong itanong na dapat naka-live para at least alam po ninyong naka-live, dapat walang magsisinungaling. Yun po yung purpose bakit kayo kailangan mag-live. Tanong pa ko kayo, sir, kay ma'am, kung ano pa yung gusto mong malaman. Yun lang, kung halos na itanong ko na sa kanya, gusto ko malaman kung ano ang gusto niya sa isang guy, kung ilang taon na siya, kung taga saan. Siguro, sabi nga ni ma'am, getting to know each other lang siguro, siguro mga the following day na lang. Oo. Ano po ba gusto mo, sir? Magkakaanak pa? Ako hindi na. Hindi na. Ayoko na. Hindi na. Okay, ako ba? Ha? Ako ayoko na. Ikaw, ma'am, gusto... Ha? Ako ayoko na. Okay lang po, ma'am, kasi tawag dyan, may anak na rin ako, tsaka may anak ka na rin po. Hindi na kailangan. Tsaka parang, joke lang to ha, parang expired na rin yata yung mattress mo. Hindi talaga yung joke, Ay, sir. hindi. Malakas pa Hindi ba? ako. Hindi malakas pa yun. Oo. Okay. Pali natin, ba? syempre. Regular pa, 3 ma'am? years lang ang gap natin. 43 ka, 46 ako. So, regular... Okay, akala ko sa babae,
may kuhan tawag doon, may halimbawa, money proposal, di ba? May post ka. Meron ganon, pero once na nireregla ka pa, pwede ka pang manganak. Ganun. Okay. Okay. Hindi pa ako manganak, malakas yung ano ko, yung parang malakas yung similya ko talaga. Oo, pero bastos. Parang ka, di ba? Parang nakikita ko yung reaction ni JJ Oo, totoo yun. Totoo yun. Hindi, karamihan kasi yung mga ganyan, di ba? Pero okay ka lang, halimbawa sa itsura ko, ma'am. Okay ka lang po sa itsura ko. Wala ka pong kuhan. Wala sa itsura. Ang tinitingnan natin dyan, yung mabuting tao. Wala sa itsura yan. Basta ang tao mabuti, ibibigay sa'yo yan ng Panginoon eh. Pagka hindi ka mabuti, walang bibigay ang Diyos sa'yo. Ganon. Isa lang yung nagkamali sa buhay ko na babae. Yung naging asawa ko lang. Yun lang. Bakit nagkamali? Kuhan, tawag yun eh. Wala akong kuhan, tawag dun. Walang, ano ba yun, tawag dun? Wala akong ibang naging karelasyon. Siya lang. Ay, talaga, swerte niya. Oo nga. Tsaka kuhan yun, lahat nun, inilihim sa akin. Tapos sabi ko sa kanya, ayokong kuhan, ayoko nga yung tao, ang gusto ko yung totoong tao lang. Tapos, di ko kami mag-meet noon, tsaka kuhan lang dati. Nakilala ko siya sa kuhan lang, sa text messages lang. Di mo malaman mo yung lahat-lahat, nagbago yung pagtingin mo sa kanya. Hindi, kasi sabi ko sa kanya, sabi ko totoong tao kung ano yung mga nakilala mong lalaki sa buhay mo, mga nakaraan mo, sabi ko ako ibahin mo, sabi ko kako. Siguro maganda yung asawa mo. Maganda yung asawa mo, no? Maganda yung asawa mo. Siyempre, maganda yung asawa ko. Okay siya. Makikita mo yun sa kuhan, makikita mo sa, hindi mo na makikita sa Facebook account ko. Kasi siya yung kuhan yung Oo, pag nag-friends tayo, bigay mo Facebook account mo, bigay ko yung akin. No, friends tayo. Sige ma'am, walang problema. Kung ikaw mo tatanungin ko, ano pa, nakikita ko reaction ni DJ. Ano? Dali, tanong. Ako lang kasi kung halimbawa kung ikaw tatanungin, may nakikita ka bang future para sa atin? Para sa atin? Hindi ko pa alam. Para sa atin, hindi ko pa alam. Siguro hindi pa naman tayo magkakilala eh, pero tingin ko sa'yo, parang hindi ka pa ganun ka na gusto mo ng babae sa buhay. Parang nainganyo ka lang na itry mo kung anong meron kay DJ Sweetheart. Diba? Tama, mali? Mali. Kasi alam mo, kaya ko tinatanong yung mga anak ko, kaya ko nilalambing yung mga anak ko. Kasi nga, para magkaroon din sila ng gagabay din sa kanila as nanay. Kasi sabi ko na naawa ko sa kanila, at the same time, sabi ko, kailangan ko rin ng tawag doon, yung makakasama, siyempre. Oo. Pero, tingin ko lang, hindi siguro ako yun. Oo. Okay lang. Oo, tingin ko. Kasi parang may taste ka sa babae. Sa ngayon na naging balo ka, parang siguro meron kang taste. Oo, meron kang hinahanap din sa babae. Yan ang... No. Basta friends tayo, kilalanin mo ko, kikilalanin kita. Hindi ko masabing okay ako, pero good friends ako. Magaling ako magpayo, ganyan. Basta good friends ako. So, no problema. Baka ikaw po yung may tinatago eh. Ako hindi. Lahat naman yan. Lahat yan Hindi ko. By the way, ano po work mo dyan? Ako, tagaluto. Dalawa kami dito eh. Ito, alaga yan ang kasama ko. Tagaluto.
Mahilig ako magluto. DJ! Asawa ka na? Offline po kami. Pwede na kami siguro sa chat-chat. Ay, sa chat na lang daw, sir. Opo. Ma'am. Hindi po, okay. Pero ma'am, regular pa talaga? Ay, oo naman. Malakas pa yan, DJ. Malakas pa daw siya. Malakas pa to, DJ. Ay, may bata, bawal. Malakas pa yan, ako. Gusto mo So, tingnan? pwede pala, pwede pa. Oo, pero ayoko. At saka magaling ako, no? Ano? Magaling- Ano itsura ni DJ? Magaling saan, ma'am? Oy, magaling DJ, ako, ito na mo. DJ. Gwapo yan. Gwapo Sige, sige, yan si dali DJ. pa nakita ang itsura ni DJ. DJ, magaling ako, naku. Oh? Yan si DJ. Gwapo yan. Ano? Usap tayo sa ano, sa phone. Monitor pala. Sige ma'am, sige po, opo, sige po. Basta pag may time ka, ha? Pag may time ka. Free lang Pwede ako. ma'am, pwede ako. Pwede Oo, ako, free ma'am. lang ako. Oo. Basta Basta kung gusto tawagan mo- mo ako, pag alam mo, na-obtain tayo dito, tawagan mo ako or sino man ang Pagka- magtawag sa ating dalawa. O, sige, sige, sige. Ha? Tuloy natin. Okay, sige po. Tuloy natin, friends. Opo, ma'am. Sige. Bye-bye. Naka-opo ma'am naman to. Huwag naman opo ma'am. Grabe naman yun. Ganun na ba ako katanda? Hindi, what I mean is, lahat po. Ako kasi kahit mas nakakabata sa akin, ang hilig kong tumawag ng ma'am, ate, ganyan. Sabagay kasi rider, ganun eh, no? Rider. Hoy, pero teka Ay, na. hindi po. Mukha na ba akong matanda? Ha? Mukha na ba akong matanda? Hindi naman, ma'am. Ay, ano gusto mo tawag sa'yo? Be, honey, or ano? Adi wow, ma'am na lang. At basta hindi ba ako mukhang matanda ka? Ganito lang yan kasi gawa ng ano, yung ayos ng sa trabaho kailangan ganyan kasi. Tapos nakabalot yan, tinanggal ko lang yan kasi baka sabihin mo Muslim ako. Imaginin mo na lang yung asawa ko. Edad ko, 27 nung bago kami magkita. 27 ang edad ko siya. Ilang na? 27 plus siyam. 36 na. Oh. Ibig sabihin, mas matanda sa'yo yung asawa ko. Siguro yung nakatadhana talaga sa'yo matanda, ay ibig sabihin, hindi naman matanda, grabe naman yun. Yung mas may edad sa'yo. Hindi pa. Mas matanda pa nga ako sa'yo. Tignan mo. Puti na yung buhok ko. Cute-cute ko nga eh, oh. Ganun. Mas cute si DJ. Mas cute si DJ. Bata pa yan eh. Si DJ bata pa yan. Ako, idol ko yan pag kumakanta. DJ, kanta ka ha, after namin. Anong kakantahin ko po, ma'am? Ibaon mo. Ano? Ano Ibaon, bang maganda? ibaon mo. Ibaon mo? Ibaon sa limot? Kasama ko yan. Ano? Okay na. DJ, saan na lang kami offline? If cam ko na kayo, sir? Opo. Okay naman po. Okay lang po. Okay na. Wala pong Sige, problema. sige. So maraming Opo, salamat. Thank you ha sa time. Thank you, DJ. DJ, oh, ganda ko. Hindi na ako manilip sa usapan nila kasi nakamonitor si sir. Kaya pala alam niya yung mga galawan ko kasi nakamonitor. In fairness open-minded sila pareho. At least di tayo boring, pati ako ba. Pumalakas pa daw pugwak ni lakas pa daw ka sa gawak pa. Nga sa gawak pa. Regular pa daw eh. Masarap daw siya.
Paano mo nasabing masarap, ma'am? Nung may asawa kasi tinatanong mo tinatanong mo yung asawa mo kung masarap ka, ganon. Anong sabi ng asawa mo? Oo, masarap ako. ano love? Masarap ba ako? Oo, masarap. Ay, ambot, ah. Pa-smile ako, ah. Maraming salamat. Good morning, Paper de Ocampo. Late ka na. Ngayon pong hapon, mambawag yung hapon ng Lunes, November 11, 2024. Hindi ba talaga nahanapan na makakausap si Rodrigo, manager? May trabaho din kasi, no? Mamayang gabi, sir, no? Hanggang dito na lamang po muna ang Wanted Sweetheart Afternoon Edition ngayon pong hapon ng Lunes, November 11, 2024. Sarap daw siya, malakas pa daw, regular pa. Tapos dagdagan pa ni Ate Martina. Oo ako nga malakas pa, may regla pa. Tapos may isa pa kanina nag-comment doon sa kabilang page, oh. Sabi niya, sa akin nga 62, mga regular pa. Sa comment ako natatawa, eh. Hindi nagpahuli si Ate Martina. Mukhang may balak si Ate Martina. Byuda din po kasi ito, eh. Pero bata pa to si Ate Martina, no? Regular pa daw. Nalibago ako kay Ate Martina sa comment, eh. Kasi yung comment kasi ni Ate Martina niyan palagi, inuulit niya yung mga sinasabi ng mga nag-uusap. Kunyari yung nag-uusap, iniwan na ako ng asawa, 7 years na kasi namatay na. Iko-comment niya rin yan, iniwan na si kuya ng asawa niya, namatay na. Yan yung mga comment niya, inuulit niya yung mga sinasabi ng mga sa comment ako natatawa minsan, ay ambot, ah. Sa inyo pong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, mga kapwa natin mga Pinoy abroad, thank you. Supporters, listeners, mga viewers natin, subscribers, kita-kits po tayo mamayang gabi, ha. Sana hindi na po lumakas ang bagyo. Grabe epektos ang bagyo. Ako po yung lingkod, si Abian Mojal. Keep safe tayong lahat and God bless. Magandang hapon, Pilipinas! Abian Mojal. OFW TV Radio, powered by Gel FM 90.7. Broadcasting live from Quezon City, Philippines. This is OFW Emotion. Serving Filipino, serving OFW around the world through music, information, and entertainment. OFW Emotion. OFW Emotion. Abian Mojal. Abian Mojal. Feeling mo, baby.